Expect lang naman tugang pa kay Ding na sir. Pero parang sulit pa naman ba sir ba nila? Pero parang sulit eh. Dapat pumakot dito kung ano lang mga gusto mong mabalaan, especially kung may ganang trans-debate kung related sa inyo sa pag-tour. Pag ang curious lang naman, parang daw sulit lang ang bayan. Anyway, so first lesson sa process control is diagramming, mga process diagrams. Ang intention sa pag-intindi sa mga process diagrams is for us to nalalantaw. Kasi ang ginobra sa una mag-SIT kami. Ako naka-SIT ko sa ang SIT 1, ang SIT 2 ko sa airport. Pero hindi sa airport mismo nga runway or sa opisina. Nasa ko sa wastewater treatment plant, or ang tawag na sa mga STP. Magambal ka STP. Sewage or sewage treatment plant. Meaning kanang nahigpo, kanang show kanang kilid ko sa CR sa airport, no? Dagatang sa mga planta. So gamay lang siya ng planta, basta gamay lang siya. Pero kanang process sa pag-treat nila sa domestic wastewater kami ang gobra. So ang first week ang ginatag sa first week pala ng ang piping and instrumentation diagrams. No? Yung piping din sa ako kung ano ang nakatapok sa ilang planta by just giving me the piping and instrumentation diagrams. Ang idea ginatag sa ako ay hindi ko man makita ang nakatapok sa planta kaya niba nila katangke underground. No? Balik-put sila cube sa duta. Lumawan ko lang katapok mga tangke. At sa dalawang duta, syempre hindi ko tumapangkantuan ang tangke kaya sa dalawang duta. So ang ginatag sa mga piping and instrumentation diagrams. Similarly, kung ma-assign ka mo later on sa mga industries, hindi pwede malibuton yung ang bilog ng planta para maintindihan. No? Ang ginatag lang sa inyo ang mga Japan. PNID diagrams or MNS sila para maintindihan mo kung ano ang nakatabo sa planta. Or sa case naman na Dennis Corol, sa Central sila, first week nila, ubra ka din niya, ubra sila line tracing. Pagkabal ka line tracing, may tangke din. I-trace mo ng mga pipes. No? May pipe siya ng dako, ginasulod na nila, hindi na pakanto ang mga pipe. And then sila ubra sa diagram. Although ang planta mismo may diagram kung sila yan. Pero lain din kung ikaw as OJT or as employee ang ma-achieve sa process. So, daw mo siya use ang mga diagram. For the result, hindi na prepare ka lang mo, ginalagay lang ako na just in case sa SITB, ma-assign ka mo sa dash engineering. Before some time na ako na pinakanamit ang company. Kung sa mga ginalong forward nyo, belt race, nung pinaka allowance, sa muna yan ang dash engineering. Kaya opisina lang siya. Computer lang katubang mo, hindi ka hago, hindi ka mag-analyze. Dako pa allowance. Pero ako, grabe ko sa dash engineering. Mga tukad lang ako. Wala akong plano para sa mga barko, decide sa barko. Pero process or mga planta, ako ko decide. So, essentially, kaya idea yung project ko sa dash engineering. So, sometime na ako ng mga araw na kung makasunod top 5 sa klase dito. Sir Bonnie at dito, kung sila ni Miss Corol, kasi may sila tayo. So just in case magbalik sa inyo next year, or secure ka mo ng company, at least familiar na mo sa mga diagramming, process diagrams. So first, we have the flow diagram is the block flow diagram. After some block flow diagram, process flow diagram, and then after some process flow diagram, mo ito ang piping and instrumentation diagram. Si block flow diagram, or BFD, represents the main processing sections in terms of functional blocks and indicate the overall material balances. Ang muna pinakasimple ang block flow diagram. Maglanta ka sa block flow diagram, mag-gets ka naman ang process kung anong kakatabo sa mga planta. Ito mo yung block flow diagram. Ginindicate niya ang material balances. So, may
may process, and then process lines na. Sa PLID, ang wala process lines, diba? Ano lang siya ng continuous na line. And then may mga, ang importante sa block flow diagram ng material balances na indicate. So daw wala ng same block flow diagram. Ang kinalain niya ng process flow diagram, more detailed view of the process. Mas detailed kumpara kay block flow diagram. So kung namulan sa block flow diagram, mag-gets ka na, dali masulog si tuloy, si hydrogen. Tapos, ano ito? So ma-react sila, and then, separate niya naman ang liquid from gas. Pero by just looking at the block flow diagram, may idea na tayo pa ang sa process. So by definition, sa process flow diagram niya, a more detailed version of the block flow diagram. So daw mo naman ang tsura ni process flow diagram. Balik ka sa kinalain process flow and block flow diagram. So the process flow diagram does not contain lines and devices not usually used during normal operation. It does not contain equipment elevation. Bakit equipment elevation? Sa planta, hindi man tanan ng aralan sa lutang, meron tangkingan dito sa babaw, meron tangkingan sa dalong. So the pipe that connects one tank to the other, it may have an elevation. Bakit elevation? Hindi sila open, hindi sila level. So, hindi lang kita may process flow diagram, elevation. It does not include spare equipment. It does not include piping information. I-discuss ko na later kung ano namin sa piping information. Connections lang. Makita mo lang na this tank is connected to this tank. Pero wala yung number kung paano i-connect ang aming tanke sa aming na piping. It does not include instrumentation na related to automatic control. But it is a more detailed version of the block flow diagram. So kung naman sa block flow diagram, ang una ni si process flow diagram. Notice, ang pinakamalaki yung process flow diagram kay piping and instrumentation diagram. Kaya piping and instrumentation diagram, hindi lang ang mintanan ng connections, ang types of connection. Check to, may mga broken line, may mga ano yung sa mga sonic, meaning sound din siya, ang signal mo sound. So, dito wala, straight lines na talaga. Indicating dito siya mga line na diretsyo. No? So, doon mo na nakalagay yung process flow diagram. Why it is a more detailed version of the block flow diagram? Kulang sa Japon, hindi siya enough para makita ang ganda na accessories present in your process. So the purpose of process flow diagram is to show the general flow of the process itself and only a bare minimum of the control instrumentation. So may mga instrumentation na nagpakita ng mga controls man, pero bare minimum. For example, ang mga process control systems So may instrumentation na dinapakita pero ano lang, minimum. And then we go to the piping and instrumentation diagram. Piping and instrumentation diagram, kanang ko ito para to sa piping and instrumentation diagram. So it is the Bible of the chemical process plant. It provides a lot of information for the manufacturing of the equipment, installation, commissioning, startup, and the operation of the plant. So ano ang tsura. So nabalawagin namin ang pinalain kay si process flow diagram, focus lang process lines. So piping and instrumentation diagram, kitao lang mga electrical lines or mga signals kung di na siya connection, ang ginugura niya. And then, ano pa lang natin also, ang mga bulbs, more detailed sa piping and instrumentation diagram. Halos standard na bulbs para sa process naka-indicate din kay piping and instrumentation diagram. Kay PFD, hindi tagal na bulbs ready. No? Meaning, doon tayo na bulb na ipakita sa duwa. Pero in the actual process, kung natawag na bulbs, for example, yung mga bypass ng bulbs. So, tagal na piping and instrumentation symbols na ara sa actual process dapat na-reflect din sa mga PNID or piping and instrumentation diagram.
then we have the piping isometric diagrams. Ang piping isometric diagrams provide 3D sketches of the pipe run indicating the elevation. So, muli sa elevation ni PFD or the process flow diagram. Wala yung pinapakita mo elevation. While wala na siya pinapakita ni PNID, si piping isometric diagram ang napakita sa mga elevation. So, importante si elevation, kasi yung mga bends niyo. Hindi mo rin makita sa PNID. No? Kung saan mo galing po ang linya. No? Para straight lang, pwede mas straight lang eh. Pero sa actual, kapag-plaster sa planta, tiko-tiko na nagalit para malabot ang mga nakatangke. So, kay isometric diagram, pinabutangan man ang distance. pinabutangan man distance from one point to another. Ang kadali po kitaon din sa kay piping isometric diagram. So, ang purpose yan kay diba natudlaan ka mo mag-size pump. Kaya ang pump laylayan size, laylayan capacity mo. So, I think base din sa process control. So, importante na ma-size tayong check to ang pump lang. Ang pump, kabalo nung guro ka ng pump na hanggang transport fluid from one point to another. Okay, for example, ang gamitan talang pump, alin lang di pakadto sa next na classroom. So, hindi kinanglan niya 1 horsepower na pump. Kaya hindi pa mag 1 horsepower ka, gasto nakatama sa kuryente, hindi optimum ang imong process. So, dili I think sa process control, paglaan ka mo paano mag-size pump. So, galing mga isometric diagram, it will enable us to size pumps accurately. Kaya kabalo ka kung diin niya i-deliver ang fluid, alin sa diin niya point, makano sa diin niya point. So, using Bernoulli's may kabalan na kung pila na ang pressure head. Balan na pila pressure head, and so we can size accurately kung pila ang size ang pump na tinanggal. Sige, so ang malaman to ang apat. Ang malaman tong apat, block flow diagram, process flow diagram, PNID tag, piping isometric diagram. Introduction lang yan, piping isometric diagram, gamiton na siya sa pump siguro para taglaan ka kung paano mag-size. Ang ari pala by the way, ang ari siya, gagawa siya sa mga master plumber na board exam. Gaan ka mo, mas kandila ka sa process control, ginagaan ka mo mga activity. Gaan ka mo sa isometric diagram, pasuma sa inyo kung pila ang length sa pipe na kinanglan, or nakamula ka. Pila ka valves, pila ka valves ang kinanglan, pila ka cross T, pila ka Y, pila ka mga fittings ang kinanglan. So may mga madaling activity sa process control. Sa master plumber na board exam, nakita ko, may mga question. Wala labot sa sizing sa pump. And then, ang mga niya, yung pang-ubra nyo, line types. So, ang usual sa process flow, wala niya ang process flow line. Pero to indicate mga signals, meron na mga sonic, meron na hydraulic. Ang usual ang ginagamit, by the way, is ang electric. Ang electric para sa mga sensors, mga measuring instruments na wala para ma-transmit niya ng signal sa measuring instruments, yung mga control instruments. So, electric. Ang usual na ginagamit is the pneumatic, hydraulic, process, kag electric. Anong pinalain ni pneumatic at ni hydraulic? So, pneumatic, ang ka-drive sa signal sa pneumatic is air. No? May air kasi mga pipe. I-push na ang air na mag-iho siya, i-push na naman ito ang lain naman na later may mga example ko lang. Si hydraulic naman niya, oil. No? May oil naman si mga linya. Ako naman ang kapag-gagawin. So, yung mga line types, ayan mga instrument line connections. Wala na sila makita sa process flow diagram. For example, generic lang. For example, aring line, process line siya connected siya sa mga tangke. Pero kung may ano ka niyo, may gamay na circle, meaning, ang pag-connect sa among mga line, sa among mga tubo, sa among mga tangke is threaded. May mga example
examples to the later. Connections, paano ba connect ang one line with the other or one line with a process na system? And then harihan sa mga process, sa mga PLC na sa mga control system, magkabata field mounted, kaya rin siya sa process. So magkabata naman na main control panel, para lang siya sa control panel. So ang mga pinalagay. Kung sa PMID, may mga number na dahil. No? Pressure instrument or PI, kasi may number yung 201. Explain ko na later ito ng example. Ano yung mga valves? Familiar man ko sa valves, no? Next week yata, valves sa itong klase. So, valves, mga maling valves, except that na namin ginagamit natin sa mga water district na ang usual na mga valves sa industry, mga metals, so, ang valves, ito magalaw ang mga flow ng tubig from one direction to the other. Pero hindi lang isang klase ang valve, lain-lain. Meron globe valve, meron check valve, meron ball valve. Next week, i-discuss na ang pinalain sa kada valve from the others. Pero kada valve na is simple. So, may globe valve, may gate valve. Meron ko na example later. Tapos, si valve activator type, sige karoon na sa ulo niyo, ako na lang discuss. Basta tandaan sila PNID symbols. Okay, quiz. By group. Saya upload video ko ito ay